Ladies and gentlemen, we'd like to welcome our Dallas Fort Worth boarding passengers on board the continuation of Delta Airlines flight number 665, Boeing 727 jet service now non-stop. Aniya na atong ihatag karon ang atong kalharong governor sa atong lalawigan sa Bohol o siya na mo introduce usab sa atong pinasidunggan nga bisita karon. Makaigsunan aniya si Governor Edgar Chato. Dako kaayo na akong kalipay karong buntaga kay dili kita mag-inusara sa ato ang programa nga kita ug ang gobernador. Tungod kay niya nato uban o tupad yun nato og lingkod diri sa Hawanan sa Governor's Mansion Conference Hall ang atong bisita nga usa sa mga haligi sa kabinete ni Presidente Noynoy Aquino nga niya sa atong lalawigan sa Bohol sa dako kaayo nga katuyuan ang atong pinasidunggan karong buntaga atong gikalipay nga mingtambong gyud linawa dito sa atong gihimo nga konferensya sa local task force para sa atong new Bohol Airport project. O dito gihimo sa Bohol Tropics Resort o dito sa gawa sa atong bisita karong buntaga ang iyang tibuok kwerpo sa Department of Transportation and Communication from undersecretaries to assistant secretaries o labaw sa kanan diha sad ang tibuok pwersa sa JICA sa atong Japanese consultant nga maoy gitahasan sa Pangagamahanan Nasyonal through the DOTC nga mao'y maghimo sa paghitno sa ato ang repackaging sa program para sa atong new Bohol Airport from a public program design to a public-private partnership design. Kaya nasayod naman tang tanan nga maong proyekto gilusad na sa atong Presidente Noynoy Aquino with the Secretary himself of the DOTC and the other officials dito sa Marriott Hotel last year as among the top projects of the government. So, atong gikalipay jud karon kay ni adini uban kanato ang atong tinangga nga secretary sa Department of Transportation. Sa unang panahon, nagbisitaan na sa dinhi sa Bohol. Pero dako niya ang kalipay nga nakabisita siya balik. So, niadto siya sa project site gahapon adlaw, kuyog atong giubanan, human sa Tigo. Then we also joined him last night in the fellowship with the ASEAN delegates. And so, my dear friends, it is an honor for Bohol to welcome here and to also be part of our activities this morning, our very own Secretary of the DOTC. But before giving the microphone to him, akong i-acknowledge ang pag-abot usab sa atong mga kadagkuan sa DOTC nga iyang kauban. Ani adin higyod mo ani mga tao nga maugyoy naghawid sa lanot sa ato ang New Bohol Airport, no? Ni adin si Undersecretary Reynoso, taganos masipang pakpak, si Benny. Niya usab din ang atong Assistant Secretary George Isguera, atong masipang pakpak. And I would like also to acknowledge the Regional Director of our LTO in Region 7, Director Aguiluz. So, mahalis lang ang atong mga kuyog karong buntaga. So, without much ado, I know that the Boholanos are very eager to hear and listen, so no less than the Secretary of the Department of Transportation and Communication, Secretary Jose Ping De Jesus. Taganros masipang pakpak sa Secretary De Jesus. Governor, magandang umaga at maraming salamat sa pag-iimbita ninyo sa amin dito. Hindi ko na i-introduce yung aking mga kasama sa DOTC dahil na-introduce na ni Governor. Unfortunately, hindi ako marunong yung Boholano, so hindi ko naintindihan karamihan doon sa sinabi ni Governor. So, anyway, maski na sa Tagalog, dahil Kapampangan ako, hindi rin ako masyadong fluent. So, you will forgive me if I speak in Taglish, no? We, as the Governor, I think, explained to you, we were here to launch one of the top priority projects of the government under the PPP program. I think he mentioned that when we launched the PPP program
November at the Marriott Hotel, there were 10 projects. And these are the first 10, because there will be many more that will be launched. Among these first 10 is the New Bohol Airport. Mayroon ho tayong dinalang consultants at experts dito tungkol sa airport, tungkol sa environment, at upang pag-aralan nila yung paano ang pinakamabuting paggawa, pag-implement nitong New Bohol Airport. Dati, the traditional way of implementing public projects is that the government spends the money, pays for it, either through its own budget or from its national budget, and many of these are funded through loans, foreign loans, or what we call official development assistance. Under this new PPP program, because of the limitations in government resources, coupled with the need to speed up the development of our infrastructure program, the government launched itong PPP, Public-Private Partnership. Applied specifically to the Bohol Airport, ang ibig sabihin ho nito ay sa halip na ang gobyerno ang gagastos sa paggawa nitong airport na to, i-involve natin ang private sector. Ang model ho ng normal model sa PPP, halimbawa sa airport, ay ang gobyerno ay ang gagastos para sa runway, para sa yung mga pagbili ng lupa, at yung lahat ng mga civil works. At ang private sector naman ay ang what we call the land side portions, which includes the terminal building. Ang gobyerno, yung gastusin din ng gobyerno para doon sa mga navigational aids, so that there is a private sector participation, at pagkatapos nun ay yung operation and management, ito ay ating ibibid sa iba't ibang interested parties. Ang ginagawa ho nitong ating mga expert from JICA, who came here, we were here, we came to Bohol on the same plane, is to study how to structure that public-private partnership. Magkano ang ipapasok ng gobyerno, magkano ang ipapasok ng private sector. Ang deadline ho nila ay by August, tapos na itong kanilang pag-aaral na ito, at by September or October, ay ito ay pwede na nating ibid sa mga ibang interesadong parties. And we estimate that it will take about 3 years to complete the airport. So you count 3 years, 2013, 2014, by 2015, we should have a new airport here in Bohol. So yun na lang muna, that kung mayroon pa kayong mga ibig tanong mamaya, saka na natin pag-usapan. Thank you very much. Let's give a big hand to Secretary King Jesus, no? So, mga kaigsunan, because of the very, very special opportunity nga niya din ni umanato ang Secretary sa atong DOTC, nalipay yun kayo ang mga bulanon nga from the horse's mouth, nasayod ka sa update, no, sa atong New Bohol Airport project. Of course, sa structure sa atong sinimananga programa,
ato man humanon tanan ang mga hisgutanan usa pa mag-question and answer. But because they are here with us today, allow me to make some modifications of the standard procedures that we do sa atuang kita ug ang gobernador nga sinimanan nato nga programa, so that our media friends in Bohol and on behalf of the Boholano people maka-interact usab sa ato mga bisita, no? So I would also wish that ang mga tingog sa atong undersecretary o sa ato pong assistant secretary madungog sad sa atong mga kaigsoonang Bolanon. So may I request Undersecretary Reynoso nga mao gyud ni kanunay sad nga nagkuha nato pagwa diha si Secretary Ping Jesus kay busy ang atong secretary at ta sa lamisa sa atong Undersecretary Benny Reynoso. Kaya matipang pakpak Secretary Benny. Maraming salamat, Dov. Magandang umaga sa inyong mga taga-Bohol, no? Ako hindi ako Boholano, Tagalog po ako. No, kaya siguro magkakaintindihan tayo. Anyway, pagdating po namin kahapon, dumiretso agad kami sa meeting, no? Nakapag-meeting kami kay Gobernador at sa mga opisyal ng provincial government of Bohol, yung mga board members, Congressman Rene Relampagos, no, yung treasurer, and all other key people in running in the Bohol administration. Ang isang napaka-importanting tao na nakasama namin sa aming pag-uusap kahapon ay yung dating gobernador nyo, no, na hindi nyo makakalimutan, si Gobernador Constancio Nonoy Torralba, no. Nung pag-uusap namin kahapon, doon namin nalaman na matagal na palang adhikain, no, ng Governor Torralba na magkaroon kayo ng bagong airport, dahil sa mga problema na na-experience natin sa existing airport in Tagbilaran. Siguro ang huling time na nandito ako sa Bohol, siguro may 10 taon na ho, no, kaya I was really, na medyo na-impress ako nung ang dami namang tao sa Bohol. Muntik pa kami maatrasan ng eroplano. Ba't ang daming eroplano dito? Marami na pong nagpupunta sa Bohol. So, kaya medyo sabi ko, tama pala yung vision ni Governor Torralba more than 10 years. 25 years ago, no? Governor? 25 years ago, ang tagal na palang nang nagdaan. No, nung kahapon, nung nandun kami, nung in-assure ni Secretary Ping Jesus, na yung mga panaginip ng mga Bolhano noon, tutulong-tulong po tayo, si Gobernador, mga official, mga taga-tao na mga citizens ng Bohol, para yung panaginip nyo, gawin natin totoo. No? At ako naman, nasisiyahan ako yung mga dating may mga problema tayong dinanas nung nakaraan. So, at siguruhin ko may mga problema pa rin dadating sa atin, Pero kung sa yung untiring efforts ni Governor Chato, yung kanyang consensus building among stakeholders here in Bohol, lahat ng problema na yan natin. Kaya ngayon, andito na tayo, lumalapit na tayo dun sa realidad nung dati, panaginip lang nyo. Malapit na tayo. So, yung mga kasamahan natin dito sa development, media, yung mga ordinaryong tao, yung mga NGO, mga environmentalists, ang pakiusap lang po siguro sa atin sa isa't isa, unahin natin yung proyekto, sabihin natin kung ano yung tamang gawin, magtulong-tulong tayo, para hindi tayo makaantala dun sa ating realization ng ating panaginip, Yun lang pang hinihingi namin. Kami po sa DOTC, kami nila Secretary Jesus, gusto namin matapos ito na mas mabilis. At mangyayari lang yan kung yung mga tulong ng mga taga-Bohol mismo nasa likod namin, Kami, wala naman kaming problema na gawin yung trabaho namin. Pero, sa likod lang nyo kami, kayo yung nasa harap kasi inyo to. Kayo ang nakataya dito, hindi kami. Kami tutulong sa inyo, tutulong sa taga-Bohol, tutulong kay Governor, sa mga opisyal ng probinsya ng Bohol. Yun lang pong gusto ko iparating sa inyo. Maraming salamat, Undersecretary Benny Reynoso. And of course, dili na to kalimtan nga ang usap sa mga gipasabot sa Undersecretary
nga support and cooperation labi na to atong mga higalang akadim no sa UP nga